Nagsimula ang kwento sa pagtitipon ng bayaning si Yuga sa labas ng kastilyo ng demonyong Panginoon kasama ang kanyang mga tapat na grupo. Bago pumasok sa kastilyo, naghanda ang mga miyembro ng grupo para sa huling labanan. Di nagtagal, bumukas ang mga pintuan ng kastilyo at ilang masasamang mata ang sumilip mula sa loob. Pagpasok ng grupo sa kastilyo, sinalubong sila ng general ng demonyong Panginoon, si Yuki, na mayabang na tinutukso sila dahil sa kanilang pagiging mahina. Sinubukan ng salamangkero ng grupo na atakihin si Yuki gamit ang isang energy blast, ngunit madali niya itong na-dispel. Sumunod, sinubukan ng swordsman na lapitan siya, ngunit naiwasan ni Yuki ang atake nito at pinabalik siya gamit ang isang sipa. Sa wakas, ang support mage na si Cecilia, ay gumamit ng enhancement spell kay Yuga, na naglabas ng kanyang ultimate spell, ang Excalibur, patungo kay Yuki. Gumanti si Yuki gamit ang sarili niyang walang katapusang dark spell, na sumasalungat sa Excalibur ng isang bayani. Pagkatapos ng isang pagkaubos ng kapangyarihan, natalo ni Yuki ang bayani at natalo ang buong grupo ng mag-isa. Nakahiga sa lupa, natalo, iniisip ni Yuga kung ito na ba ang katapusan ng daan para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Matapos mawala ng malay si Yuga, sinimulan ni Yuki ang pagpapagaling sa lahat ng natalong bayani. Gayunpaman, napansin niya na ang support mage ay mukhang napakaganda at napunta sa atensyon ng kanyang hitsura. Pagkalipas ng ilang panahon, dinala niya ang mga bayani sa isang bilangguan sa kastilyo. Sa loob, tinanong siya ng mga nasasakupan ni Yuki kung dapat ba nilang patayin ang mga bayani. Nabigla si Yuki sa kanilang presensya, kaya sinimulan siyang tawagin ang lahat ng kanyang mga nasasakupan dahil sa pagtitig sa walang malay na si Cecilia. Sa wakas, bumantong hininga si Yuki at sinabihan silang itapon ang mga bayani malapit sa isang nayo ng tao, masakit na nagpaalam sa kanyang malaanghel na crush. Pagkalipas ng isang buwan, tinawag ng demonyong Panginoon si Yuki diretso sa kanyang silid. Doon, tinanong ng kanyang kanang kamay, si Ezekiel, si Yuki kung ilang beses niyang kinailangang harapin ang mga bayaning bumabalik para sa isang hamon. Sinabi sa kanya ni Yuki na 13 beses na nila siyang hinamon. Kaya, naisip ni Ezekiel na ang mga bayani ay isang grupo ng mga mahihinang tao na hindi natututo ng kanilang leksyon. Nagtataka ang demonyong Panginoon kung bakit hindi pa rin tinatapos ni Yuki ang buhay ng bayani. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Yuki na ang mga kawawang bayaning iyon ay hindi man lang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Narinig ito, iminungkahi ng demonyong Panginoon na hayaan ang kanyang mga nasasakupan na humawak ng gawain at paksain ang mga bayani kapalit niya. Nagulat, naisip ni Yuki na ang kanyang kawawang alipin ay walang pagkakataon laban sa kapangyarihan ng bayani dahil ayaw din niyang masaktan ang magandang salamangkero ng suporta. Inalok niyang patayin ang mga bayani ng mag-isa. Tahimik na ngumiti ang demonyong Panginoon, pumayag na hayaan si Yuki na humawak nito. Habang palabas si Yuki ng silid ng trono at pabalik sa kanyang silid, nag-aalala siya para sa buhay ng bayani. Alam din niya na siya lamang ang may sapat na lakas upang talunin ang mga bayani, kung hindi ay sapat ang kanilang lakas upang patayin ang demonyong Panginoon. Sa huli, inisip ni Yuki kung ano ang susunod niyang gagawin dahil malapit ng mamuno ang demonyong Panginoon sa buong mundo. Kinabukasan, bumalik muli ang mga bayani sa kastilyo ng demonyong Panginoon. Matapos mapatamba ni Yuki ang kanilang swordsman at si Yuga, sinubukan ng assault mage na si Mikano na kontrahin ang pag-atake gamit ang kanyang sariling spell. Kahit na hinaranggan ni Yuki ang kanyang unang sunod-sunod na spell, tahimik na nagpakawala si Mikano ng pangalawang alon pagkatapos nito, na ikinagulat niya. Sa kabila nito, tumugon pa rin si Yuki sa tamang oras upang harangan ito, at ang kanyang mabilis na reflexes ay nag-iwan kay Mikano ng lubos na pagkagulat. Samantala, napansin ni Yuki na pinapagaling ni Cecilia ang kanyang mga kaibigan, na siyang dahilan ng kanyang pagkamula. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa at kinutya ang mga bayani dahil sa kanilang mga feudal na pagtatangka na talunin siya. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Yuga at gumamit ng isang malakas na spell ng Excalibur upang pigilan siya. Sa kasamaang palad, madaling nakaligtas si Yuki sa pag-atake at sinabi sa mga bayani na hindi nila siya matatalo. Tumanggi si Yuga na sumuko, sinasabing wala silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy kung gusto nilang talunin ang masamang demonyong Panginoon. Nang marinig ito, biglang itinuro ni Yuki si Cecilia at sinabi sa mga bayani na maaari silang magpatuloy kung iiwan nila siya. Agad na tumanggi si Yuga, ngunit iminungkahi ni Mikano na tanggapin ang alok ni Yuki. Itinuro niya na ang makapangyarihang demonyong ito ay maaaring pumatay sa kanila anumang oras niya gusto, kaya dapat nilang tanggapin ang kanyang kabaitan at tapusin ang kanilang tunay na misyon. Tumanggi pa rin si Yuga na talikuran ang kanilang mahalagang kasamahan sa koponan, ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Cecilia at sinabi sa kanya na handa siyang manatili. Sa wakas, sumulong si Yuga at ang grupo, nangakong babalik para sa kanilang priestess pagkatapos nilang talunin ang demonyong Panginoon. Nang makaalis na silang lahat, tinanong ni Cecilia si Yuki kung bakit niya ito pinaiwan. Sa pag-aakalang gusto pa rin itong lumaban, sinubukan niyang gumamit ng isang pag-atake.
Gayunpaman, mabilis na sumuko si Yuki at sinubukang makipagnegosasyon sa kanya. Kinwestiyon ni Cecilia kung bakit niya ipinakilala ang kanyang sarili kung plano pa rin naman niya itong patayin. Sumagot siya na kung talagang gusto niya itong patayin, ginawa na niya ito mula pa sa simula. Sa wakas, kumalma ang babae at tinanong siya kung ano ang gusto nito. Naglakas loob si Yuki at inamin na umibig siya sa kanya sa unang tingin, inamin na gusto niyang makipag-date dito. Naiwan si Cecilia na lubos na nagulat. Matapos itong pag-isipan, magalang niyang tinanggihan ang alok nito. Labis ang kanyang pagtanggi kaya nawalan ng gana si Yuki na mabuhay. Inisip ni Cecilia na sinusubukan lang siya nitong lokohin at sinubukan siyang atakihin muli. Gayunpaman, dahil hindi man lang nag-abalang magtanggol si Yuki, itinigil niya ang kanyang pag-atake sa kalagitnaan. Sinabihan siya ni Yuki na magpatuloy at patayin siya dahil ayaw na niyang mabuhay pa. Tumanggi si Cecilia na maniwala na madali siyang susuko. Kaya, ipinaliwanag niya na nakulong siya sa kastilyo ng demonyong Panginoon sa buong buhay niya. Inihayag niya na pinapayagan lamang siyang lumabas upang sirain ang mga nayo ng tao, ngunit hindi niya kailanman nais na gawin iyon. Nagulat, tumanggi si Cecilia na maniwala sa kanya, sinasabing lahat ng demonyo ay masama. Ipinaliwanag ni Yuki na kahit mukha siyang demonyo, siya ay talagang muling nagkatawang tao mula sa ibang mundo. Nalilito si Cecilia, kaya sinabi sa kanya ni Yuki na isa siyang tao sa loob ng katawan ng isang demonyo. Napagtanto niya na si Yuki ay may mga hindi kapani-paniwalang kapangyarihan bilang isang taong muling nagkatawang tao. Kaya, nagtataka siya kung bakit hindi niya natalo ang demonyong Panginoon ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Yuki na kung matatalo niya ang demonyong Panginoon, siya ang magiging susunod na pinuno ng mga demonyo, na pipilitin siyang gumawa ng mga kakilakilabot na kalupitan laban sa sangkatauhan. Dahil nakaramdam si Yuki ng kawalan ng kakayahan, inisip niya na gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kanyang selda. Gayunpaman, doon niya nakilala si Cecilia, na nagbigay sa kanya ng pag-asa na sulit ang buhay. Inisip ni Yuki na handa na siyang sumuko sa lahat dahil kahit ang kanyang huling pag-asa ay tinanggihan siya. Bigla, sinabi sa kanya ni Cecilia na dapat siyang magpatuloy sa pamumuhay at gamitin ang kapangyarihang mayroon siya upang tulungan ang sangkatauhan. Iniisip niya na maaari siyang magsilbi sa ibang layunin sa buhay at nag-alok na tulungan siyang lumipat sa labas ng mundo. Pagkalipas ng ilang araw, ang kaharian ng Clariones ay nagdaos ng isang pagdiriwang para sa lahat ng kanilang mga bayani sa kanilang tagumpay laban sa Panginoong Demonyo. Binati ni Haring Darts ang lahat ng mga bayani sa harap niya sa pagprotekta sa kanilang mundo mula sa isang malaking kasamaan at inanunsyo na ang kanilang kaharian ay magdaraos ng 3 araw na pagdiriwang bilang parangal sa kanila. Sa labas ng kaharian, pinanood ni Yuki mula sa isang liblib na lugar, dahil alam niyang nakatira doon si Cecilia. Upang magbalat kayo bilang isang normal na tao, masakit niyang binali ang kanyang sungay ng demonyo at pumasok sa kaharian. Samantala, binati ni Mikana si Yuga sa kanilang tagumpay at labis siyang natuwa. Pagkatapos ay humarap siya kay Cecilia upang magdiwang, dahil alam niyang ang kanilang panalo ay dahil sa kanya, na naging dahilan upang makaramdam si Mikana na napabayan. Maya-maya pa, pumasok si Yuki sa Adventurers Guild ng lungsod upang magparehistro. Bumantong hininga ang tamad na receptionist na si Clayman at inilabas ang registration form. Matapos pirmahan ni Yuki ang form, binigyan siya ni Clayman ng isang guild card at ipinaliwanag na magsisimula siya sa pinakamababang F rank, na umaabot sa S rank. Ipinaliwanag niya na maaaring kumuha ng komisyon si Yuki para pataasin ang rango, ngunit karaniwan ay inaabot ng isang buong buwan ang isang adventurer para maabot ang E rank. Pagkatapos ay binalaan niya si Yuki na huwag mawala ang kanyang card at binati siya ng good luck. Matapos makuha ang kanyang card, nakumpleto ni Yuki ang ilang misyon at nakakuha ng sapat na pera para umupo ng isang inn. Pagkalipas ng isang linggo, pumasok siyang muli sa guild kung saan pinag-uusapan ng lahat ng mga adventurer ang isang sumisikat na adventurer na mabilis na tumataas ang rango. Samantala, humingi si Yuki kay Clayman ng ilang karagdagang komisyon, ngunit nagalit ang tamad na receptionist dahil ayaw niyang asikasuhin ang anumang papeles ngayon at sinabihan siyang kausapin na lang ang magandang babae sa tabi niya. Gayunpaman, tumanggi si Yuki, sinabing mas gusto niyang makasama si Clayman. Sa kabila nito, tinanong ni Clayman si Yuki tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, dahil alam niyang walang normal na tao ang maaaring umakyat mula F patungong D sa loob lamang ng isang linggo. Sinubukan ni Yuki na magpanggap na hindi niya alam, kaya bumantong hininga si Clayman, sinasabing hindi niya siya maaaring usigan dahil wala naman siyang ginawang ilegal. Maya-maya lang, isang babaeng nakahod ang pumasok at hiniling kay Clayman na kanselahin ang mga misyon ni Yuki. Nagulat si Yuki nang mapagtanto niyang si Cecilia pala ang babaeng nakahod. Nagtaka rin si Clayman kung bakit bumibisita ang Hero Priestess sa guild. Kaya, sinabihan siya ni Cecilia na hinaan ang boses. Pagkatapos ay humarap siya kay Yuki at inimbitahan ito sa bahay nito para sa isang pribadong pag-uusap. Habang nakasakay sila sa karwahe ni Cecilia, nagtaka si Yuki kung bakit siya inimbitahan ng isang babae pauwi.
Nang marating nila ang bahay ni Cecilia, naghinala ang isa sa mga gwardya matapos makita si Yuki na lumalabas mula sa karwahe. Itinutok niya ang kanyang sibat kay Yuki at tinanong kung bakit niya kasama si Cecilia. Kaya, lumabas ang gwardya at ipinaliwanag na kaibigan niya ito. Pagkatapos, kinaladkad ng isa pang gwardya ang kanyang partner. At dinala ni Cecilia si Yuki sa loob para sa tsaa. Doon, humingi siya ng tawad sa hindi niya paghahanap sa kanya ng mas maaga. Ngunit hindi alintana ni Yuki. Nagtaka siya kung paano niya siya natagpuan sa isang napakalaking lungsod at ipinaliwanag niya na naging napakapopular niya sa bayan matapos umakyat hanggang D-rank sa napakaikling panahon. Dahil doon, hiniling niya sa kanya na umalis sa Adventurers Guild, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkalito. Ipinaliwanag niya na matapos talunin ni Yuga ang demonyong Panginoon, ang ibang mga bansa ay nagsimula ng isang proxy war upang agawin ang kapangyarihan. Isiniwalat niya na si Yuga ay nakakakuha na ng maraming alok mula sa mga pinuno, kabilang ang mga kababaihan, pera, at lahat ng kapangyarihang maaari niyang pangarapin. Habang naiinggit si Yuki sa bayani, napagtanto rin niya na sinusubukan lamang siyang gamitin ng mga bansa bilang isang pawn. Pagkatapos ay itinuro ni Cecilia na sa kanyang pambihirang kapangyarihan, si Yuki ay makakakuha rin ng katulad na atensyon mula sa mga bansang gustong gamitin ang kanyang lakas dahil mas malakas pa siya kaysa sa bayani. Natatakot siya na ang kapangyarihan ni Yuki ay gagamitin ng mali upang sakupin ang mundo. Naiintindihan ni Yuki ang kanyang mga kinatatakutan, ngunit ipinaalala rin niya sa kanya na mayroon siyang mga bayarin na dapat bayaran. Inalok ni Cecilia na kunin siya mismo, ngunit inamin niya na wala siyang perang sulit sa kanyang oras. Pagkatapos ay nagmakaawa siya sa kanya na tanggapin ang kanyang alok, ngunit biglang sinabihan siya ni Yuki na itaas ang kanyang ulo. Buong kumpiyansa niyang idineklara na kahit ang pinakamagandang babae sa mundo ang ialok sa kanya, hindi niya ito kailanman tatanggapin dahil si Cecilia lang ang gusto niya. Natawa ito sa kanya, at napahiya si Yuki sa sarili niyang mga mapang-uyam na salita. Di nagtagal, pumasok din sa silid ang ina ni Cecilia na si Celia. Humingi siya ng tawad kay Yuki para sa bastos na pag-uugali ng kanyang gwardya at inutusan ang kanyang katulong na si Sofia para disiplinahin ito. Nang umalis ang katulong, isiniwalat ni Celia na ang kanyang anak ay nakakakuha na ng maraming alok sa engagement. Nagulat si Yuki dahil kahit ang bayaning si Yuga ay sinubukang umamin kay Cecilia, ngunit tiniyak niya rito na tinanggihan niya ito. Nang makita ang naguguluhang reaksyon ni Yuki, napaisip si Celia kung gusto rin ba nito ang kanyang anak. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi niya at tinanong kung gusto nitong pakasalan si Cecilia. Nagulat, napaisip si Yuki kung sinusubukan ba siya nito, ngunit sinabihan siya ni Celia na bigyan siya ng diretsong sagot. Pagkatapos ay umiling siya, na ipinaliwanag na minsan na siyang tinanggihan ni Cecilia. Ipinaliwanag ni Yuki na kasalukuyan niyang sinusubukang bumuo ng isang matatag na buhay bilang isang adventurer upang mag-propose muli kay Cecilia. Tinanong ni Celia kung tinatanggihan ba niya ang kanyang bukas palad na alok, kaya sinabi ni Yuki sa kanya na igagalang pa rin niya ang damdamin ni Cecilia. Sa wakas, sinang-ayunan ni Celia ang ginawa ni Yuki at ipinaliwanag na sinusubukan lang niya ito kung susunggaban niya ang pagkakataon dahil hindi nito ipapakasal ang kanyang anak sa kung sino mang desperadong nilalang. Pumayag siya kay Yuki at pinayagan itong bumisita sa kanilang bahay sa hinaharap. Pagkatapos, sinabi ni Cecilia kay Yuki na maaaring interesado sa kanya ang kanyang ina. Bagamat hindi pa rin mapakali si Yuki tungkol sa kanyang ina, pinahahalagahan niya ang pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niya itong tawagin sa kanyang unang pangalan, at pumayag ito, at tinawag din siya sa kanyang unang pangalan bilang kapalit. Dahil sa labis na tuwa, sumigaw ng malakas si Yuki, pakiramdam niya ay isang hakbang na lang siya palapit sa babaeng mahal niya. Kinabukasan, natuntun ni Yuki ang isang cockatrice para sa kanyang quest at walang kahirap-hirap na naiwasan ang lahat ng laser nito. Habang patuloy na umiiwas si Yuki dito, lalong nagalit ang halimaw at patuloy na sumusugod patungo sa kanya. Nang makalapit na ito, nagpakawala si Yuki ng isang malakas na spell na parang kidlat na ginawang malaking tumpok ng KFC ang halimaw na ibon. Pagkatapos nito, tinipon niya ang lahat ng balahibo mula sa ibon upang tapusin ang quest. Mula sa kung saan, biglang lumitaw ang isang dulahan at halos kaagad pagkatapos, isang harpy ang sumulpat pababa mula sa itaas at inatake si Yuki. Pagkatapos ay sumali ang isang pangalawang batang lalaki at hinabol din siya, na nagudyok kay Yuki na ipaalala sa tatlong umaatake na siya talaga ang kanilang dating master. Nang mapagtanto nila na ang batang lalaki ay si Yuki na nakabalat kayo, tinanong ni Duke kung bakit siya nawala pagkatapos ng pagkamatay ng demonyong Panginoon. Pareho ang tanong ng iba, kaya nagpa siya si Yuki na ipaliwanag ang dahilan kung bakit bigla niya silang iniwan. Una, buong pagmamalaki niyang ibinahagi kung paano niya inamin ang kanyang nararamdaman kay Cecilia at tinanggihan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, sinabi rin ni Yuki sa mga demonyo na kasalukuyan siyang nabubuhay bilang isang adventurer na tao. Ikinagulat nilang lahat ito, kaya, sinabi ni Yuki sa lahat na malaya silang mamuhay nang wala siya ngayon.
Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong iwan ang kanilang Panginoon, dahil gusto niyang makita kung anong klaseng babae ang nagpaalis sa kanyang dating pwesto. Mariing tumanggi si Yuki na sumama sila, ipinaalala sa mga demonyo na kakailanganin din nilang tiisin ang hirap ng pagsusuot ng napakaingat na mga pagbabalat kayo. Gayunpaman, wala sa kanila ang nasiraan ng loob sa babala na ito, at sa huli, pumayag si Yuki na sumama sila. Pagkatapos, hinubad niya sa kanila ang lahat ng kanilang malademonyong katangian. Nang malaman ni Cecilia na hinuberan ni Yuki ang lahat ng balahibo ng kawawang harpy, agad niya itong siniraan dahil sa kanyang mga walang pakialam na kilos. Inamin din ni Yuki ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Kaya nasiyahan ang lahat ng mga demonyo na panuurin siyang magdusa. Pagkatapos ay dinala sila ni Cecilia sa loob ng kanyang bahay upang maghain ng tsaa. Doon siya nagulat na ang tatlong demonyo ay nagsuot ng natural na mga pagbabalat kayo bilang tao. Ipinaliwanag sa kanya ni Duke na ikinabit niya ang kanyang ulo sa kanyang baluti, habang si Sick ang pixie, at si Happiness ang harpy. Tinanggal din ng harpy ang kanilang mga pinakakilalang katangian upang umangkop sa lipunan. Pagkatapos ay sinabi rin niya kay Cecilia na si Yuki ang dahilan kung bakit relax ang kanilang grupo ng mga demonyo. Sa kastilyo ng Panginoong Demonyo, palaging pinipilit ni Zekil si Yuki na magtrabaho. Sa kasamaang palad para sa kanya, palaging tumatangging lumabas ng kanyang silid si Yuki, na nag-iiwan sa Panginoong Demonyo na lubos na naiinis. Noong panahong iyon, naisip ni Duke na magandang ideya na parusahan si Yuki, ngunit siya ang napugutan ng ulo. Mula noon, pinaglilingkuran na niya si Yuki bilang isang tunay na nasasakupan. Napagtanto ni Cecilia ang respeto ng lahat ng mga demonyo sa kanya. Bigla, napagtanto ni Yuki na nawawala ang dalawa pang demonyo. Dahil hindi nila kayang makita ng iba, tumayo ang grupo upang hanapin ang nawawalang mga troublemakers. Habang naglalakad sila sa looban ng mansyon, natagpuan ng grupo si Sick na natutulog sa kandungan ni Celia. Humingi ng tawad si Yuki kay Celia para sa anumang gulo na dulot ng kanyang kaibigan, ngunit tiniyak niya rito na hindi ito gulo. Ipinaliwanag niya na sinusundan niya si Sick mula noong naglalaro ito ng mag-isa, ngunit napagod ang bata at nakatulog. Tumango si Yuki ngunit tinanong siya kung saan napunta si Happiness dahil kasama rin niya si Sick. Nang marinig ito, isiniwalat ni Celia na natagpuan ni Sofia si Happiness at kinuha na siya upang sanayin siyang maging isang mahusay na katulong. Pumasok ang lahat ng mga bata at tinanong si Sofia kung bakit niya dinukot ang kanilang inosenteng kaibigan. Nang malaman ni Sofia na si Happiness ay kasama ni Yuki, ipinaliwanag niya na dapat ay kukuha siya ng bagong katulong at inakala niya na siya yon. Humingi rin ng tawad si Yuki kay Sofia sa kanyang pag-asa at hiniling kay Happiness na palitan ang kanyang uniforme. Sa hindi malamang dahilan, tumanggi si Happiness na tanggalin ito. Humarap siya kay Sofia at hiniling na panatilihin pa rin ang trabaho, na nag-iwan sa lahat ng gulat. Pagkatapos, binati ng lahat si Happiness sa kanyang bagong trabaho. Habang naghahanda silang umalis, tinanggap ni Celia ang mga demonyo na bisitahin siya tuwing maaari bago palihim na lumapit kay Yuki. Mabilis niyang sinabi sa kanya na may araw na pahinga si Cecilia, kaya dapat niya itong isama sa isang date. Dahil sa tuwa, agad na pumayag si Yuki sa opisyal na hangout na pinahintulutan ng mga magulang. Kinabukasan, hinintay niya si Cecilia sa kanilang tagpuan. Di nagtagal, dumating ang kanyang karwahe sa destinasyon at bumaba siya suot ang isang magandang damit na pangbalat kayo. Habang nakatitig si Yuki sa kanya ng may pagkagulat, iniisip ni Cecilia kung ayos lang ba siya. Ipinaliwanag niya na talagang nabigla siya sa salamin nito, kaya ipinaalala niya rito na kailangan niyang manatiling nakabalat kayo dahil kilala siya ng buong lungsod. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Cecilia sa pagdurusa ni Yuki sa lahat ng ito, ngunit umiling ito at nangakong gagawin itong pinakamagandang date para sa kanya. Pagkatapos, pareho nilang ginalugad ang mga lansangan ng lungsod. Habang naglalakad, napansin ni Cecilia ang isang cute na bakery at naisip niyang uminom ng tsaa doon mamaya. Pagkatapos ay sinimulan niyang humanga sa ilang mga bulaklak sa isang tindahan, ngunit sa loob-loob ni Yuki ay naisip niya na ang mga bulaklak ay hindi maihahambing sa kanyang kagandahan. Pagkalabas nila ng flower shop, sinimulan ni Cecilia na haplasin ang isang kalapit na pusa habang gumagawa ng mga cute na tunog na parang pusa, dahilan para sadyang umiwas ng tingin si Yuki para hindi siya magpadala sa tukso. Di nagtagal, tumungo ang dalawa sa isang butik ng damit kung saan tinulungan siya ni Yuki sa pagpili ng isang magandang pulang damit. Pagkatapos, nagpasalamat si Cecilia kay Yuki sa kanyang pagsama dahil nakahinga na siya ng maluwag mula sa kanyang karaniwang mga nakakastress na araw. Nagulat siya, natuwa siya na natulungan niya itong gumaan ang pakiramdam. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang tindahan ng mga aksesorya para sa isang maliit na regalo sa malapit. Si Yuga ay nakikipag-date din kay Mikana na nakabalat kayo. Nang makita si Cecilia, agad niya itong tinawag, ngunit pinatahimik siya ni Mikana para protektahan ang kanilang mga sarili. Pagkatapos ay lumapit si Yuga kay Cecilia, nagtataka kung ano ang ginagawa nito sa labas. Sinabi niya rito na ginalugad niya ang lungsod kasama si Mikana at niyaya itong sumama sa kanila, na tuluyang hindi na napag-usapan si Yuki.
Sinubukan ni Cecilia na ipaliwanag na kasama niya si Yuki. Kaya, sa wakas ay pumayag si Yuga na sumama rin siya. Pagkatapos, hinila niya ito papunta sa tindahan ng mga aksesorya habang si Mikuna ay nalungkot na nasira ang kanyang unang pakikipag-date. Tinanong niya si Yuki kung nakikipag-date din ba ito kay Cecilia, kaya tumango ito. Nang marinig ito, inutusan ni Mikuna si Yuki na ilayo si Cecilia para makuha na niya ang atensyon ni Yuga. Habang iniisip ni Yuki na considerate lang si Mikuna sa kanya, mabilis niyang pinigilan ang pag-iisip na iyon sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang pangit na talunan. Pagkatapos ay tumungo siya sa loob ng tindahan ng mga aksesorya habang iniisip ni Yuki kung sinusubukan pa rin ni Yuga na makipagrelasyon kay Cecilia kahit na tinanggihan nito ang alok nito sa kasal. Galit sa walang hiyang pag-aakit ni Yuga, pumasok siya sa loob, determinadong protektahan ang kanyang Caught him minamahal. off guard. Pagpasok, tinanong ni Yuki si Cecilia kung gusto niya ng regalo. Naaawa siya sa pagiging pabigat nito, ngunit gusto ni Yuki na gawing espesyal ang date para sa kanya. Sa malapit, napansin ni Yuga si Yuki na kausap ni Cecilia, kaya bastos siyang sumingit. Habang paalis si Yuga para bumili ng sarili niyang aksesorya para kay Cecilia, pumili si Yuki ng isang magandang kwintas para dito. Natuwa si Cecilia na matanggap ang magandang pendant, ngunit di nagtagal, bumalik si Yuga para sirain ang kanyang kasiyahan. Ipinakita niya sa kanya ang pinakamahal na aksesorya mula sa tindahan, na halos hindi pa rin sapat para makuha ang kanyang atensyon. Pagkatapos ay tinanggal ni Yuga ang sombrero ni Cecilia nang walang pahintulot niya para ipasuot sa kanya ang aksesorya, na naging dahilan upang mapansin ng lahat ng nasa tindahan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang iglap, isang malaking pulutong ang nagtipon sa paligid ng grupo ng mga bayani, sinipa si Yuki sa gilid na parang basura. Pagkatapos ay tumakbo palabas ng tindahan ang mga tao, dinala si Cecilia kasama nito. Tumayo si Yuki at sinubukang hanapin ito, ngunit nakasalubong niya ang isa pang bayani na ginugulo ng isang grupo ng mga babae. Nang mapagtanto niyang si Raven ito, ang eskrimador mula sa grupo ni Yuga, nag-isip si Yuki kung dapat ba niya itong tulungan, bigla siyang tumuro sa isang direksyon at umakto na parang nakita niya ang bayani doon. Kaya, lahat ng mga babaeng nabighani ay umalis kay Raven at nagmadaling pumunta roon. Nang makaalis na ang mga babae, hinila ni Yuki si Raven papunta sa isang tahimik na eskinita. Dahil nanatiling tahimik ang gwapong kabalyero, nagtaka si Yuki kung ayaw ba nitong magsalita. Tumalikod siya para umalis, ngunit sa wakas ay tinawag siya ni Raven ng may nahihiyang tingin. Nang marinig ang kanyang mahinang boses, nagtaka si Yuki kung nahihiya ba ang maangas na kabalyero na kausapin nito. Tumango si Raven at tinanong si Yuki kung sa tingin niya ay hindi rin panlalaki ang boses nito. Gayunpaman, tumanggi si Yuki na pagtawanan siya, sinasabing lahat ay may bahagi sa kanilang sarili na hindi nila gusto. Nagulat si Raven na napakamaalalahanin ni Yuki habang lumingon siya upang hanapin si Cecilia. Dahil sa kabaitan nito, tinanong ni Raven kung gusto ba ni Yuki na maging kaibigan niya. Nagulat si Yuki sa biglaang alok habang nagsimulang manlamig si Raven. Mabuti na lang at tinanggap ni Yuki ang alok nito, ngunit mabilis siyang lumingon upang hanapin ang nawawala niyang kadate. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nagtaka si Yuki kung ayos lang ba si Cecilia na mag-isa sa malaking lungsod. Samantala, hinanap din siya ni Cecilia, at natagpuan ang isang nawawalang bata. Matapos pagalingin ang pinsala ng bata, nagtaka si Cecilia kung nasaan ang kanyang mga magulang. Nagsimulang umiyak ang batang lalaki dahil nawala ang kanyang ina, ngunit ang boses nito ang umakit kay Yuki mula sa malapit. Di nagtagal, nagpakita siya at umakto na parang bayani upang iligtas ang araw. Nagulat si Cecilia, ngunit pinagalitan siya nito dahil sa pab-aya niyang mga pangako. Habang pinapanood ang isang binatang lalaki na pinapagalitan, nagsimulang tumawa ang batang lalaki sa paghihirap ni Yuki. Pagkatapos, sinimulan ni Yuki na hanapin ang ina ng bata kasama si Cecilia. Habang naghahanap, iniisip ni Yuki kung dapat bang umuwi si Cecilia kung sakaling may ibang grupo na umatake sa kanya. Umiling siya, sinasabing haharapin nila ang mga tao kung sakaling magkaroon sila ng anumang problema muli. Pumayag si Yuki at patuloy na gumagalaw habang si Cecilia ay bumabahing sa napakainit na panahon. Sa ibang lugar, patuloy na sinusubukan ni Yuga na hanapin si Cecilia. Hiniling ni Mikuna na umuwi na, ngunit iniwan siya ni Yuga at tumakbo palayo upang hanapin si Cecilia. Habang paalis siya, nalungkot si Mikuna na hindi siya pinapansin nito kahit na may date sila. Di nagtagal, nakita ni Yuga si Cecilia na nakatayo kasama si Yuki at lumingon siya upang sabihin kay Mikuna. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang wala na siya. Kinabukasan, nalaman ni Yuki na bumagsak si Cecilia habang pauwi. Ipinaliwanag ni Celia na inatake ng matinding sipon ang kanyang anak dahil pagod na ito, ngunit ang kalokohan ni Yuga ang dahilan kung bakit siya napagod sa pagharap sa karamihan. Nabanggit din ni Celia na patuloy na pinipilit ni Yuga na makialam sa mga gawain ni Cecilia, kaya inutusan niya si Sofia na palayasin ito. Habang nagulat si Yuki na basta na lang itinapon ni Sofia ang bayani, pinuri ito ni Celia sa pagtulong sa kanyang anak. Pinayagan niya si Yuki na bisitahin si Cecilia sa kanyang silid. Kaya dinala siya ni Sofia doon.
Matapos niyang kumatok sa pinto ni Cecilia, nahiya ang dalaga dahil ayaw niyang makita ni Yuki ang kanyang silid. Tiniyak ni Sofia kay Cecilia na itinago niya ang kanyang stuffed teddy bear, na tuluyang pumatay sa lahat ng kanyang aura points. Pagkatapos ay tuluyan nang pumasok si Yuki, na natataranta na nasa kwarto ng isang babae. Doon, natagpuan niya si Cecilia sa kanyang kama at umupo upang makipag-usap dito. Inisip ni Yuki na kasalanan niya kung bakit siya nagkasakit dahil inilibot niya ito sa napakaraming lugar. Bagamat hindi alintana ni Cecilia, nakisabay pa rin siya at sinabihan siyang kailangan niya itong bayaran sa pamamagitan ng pag-aya sa kanya na lumabas para sa isang mas magandang date sa susunod. Dahil sa tuwa, tumayo si Yuki at nagsimulang magyabang na parang isang uri ng bayani na magpapahanga sa kanya, habang pinapanood siyang sumisigaw na parang tanga. Nagsimula ring tumawa si Cecilia kasabay ng kanyang pag-arte, na ikinainis ni Sofia. Mabilis na pumasok ang katulong at inilabas si Yuki, sinasabing mapapalala pa niya ang kalagayan ni Cecilia kung patatawanin niya ito ng husto. Pagkatapos, nagsimulang umuwi si Yuki nang mapansin niya si Raven na naglalakad patungo sa mansyon ni Cecilia. Nagtaka si Yuki kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Raven na gusto niyang umamin sa isang babae. Isiniwalat ni Raven na mabait ang babaeng ito para purihin ang mahina niyang boses, kaya naaakit siya rito. Gayunpaman, wala siyang tiwala sa kanyang mga kakayahan. Kaya tiniyak sa kanya ni Yuki na ang isang matangkad at gwapong lalaki ay ayos lang kahit ano paman. Dahil sa dagdag na kumpiyansa ni Yuki, pumayag si Raven at nagtungo sa mansyon ni Cecilia. Habang pinapanood siyang lumalayo, sa wakas ay naisip ni Yuki kung sinong mabait na babae ang gusto ni Raven bago niya napagtanto na ang balak niyang pag-amin ay kay Cecilia, ibig sabihin ay maaaring may isa na naman siyang karibal sa pag-ibig. Sinubukan niyang kumbensihin ang sarili na hindi kailanman tatanggapin ni Cecilia ang biglaang pag-amin ni Raven. Ngunit muli, magkasama sila sa party ng mga bayani, kaya may posibilidad na nagkaroon sila ng ilang romantikong sandali habang naglalakbay. Nagsimula siyang magpanik muli, ngunit nang makita niya si Raven na naglalakad pabalik mula sa mansyon na ganap na wasak, tunay siyang naniniwala na ang pinakamasamang masasabi nito ay hindi, ngunit mali siya. At ngayon ay gusto na lang niyang umuwi at isipin ang kanyang buhay habang naliligo. Ang makitang nalulungkot si Raven ay nagpa-curious kay Yuki. Kaya bumalik siya sa bahay at tinanong si Sofia kung alam nito ang nangyari kay Raven nang pumunta ito upang aminin ang kanyang nararamdaman kay Cecilia. Sinabi nito sa kanya na pumunta nga rito si Raven, ngunit mula sa kanyang nakita, narito ito upang kausapin si Happiness. At ang impormasyong ito ay talagang ikinagulat ni Yuki dahil wala siyang ideya na may gusto pala si Raven sa kanya. Nagpasya siyang kausapin si Happiness. At nang sa wakas ay matagpuan niya ito, tinanong niya kung nakausap ba nito ang isang lalaking may pulang buhok noon. Kinumpirma ito ni Happiness. Kaya sinabi ni Yuki sa kanya na si Raven ay isa pala sa mga kaibigan niya at mukhang nagulat siya nang marinig iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Yuki kung totoo bang inamin ni Raven ang kanyang nararamdaman sa kanya. At kung gayon, gusto niyang malaman kung ano ang sinabi nito na ikinagalit niya ng husto. Sandali na tumigil si Happiness, ngunit kalaunan ay isiniwalat niya na nangyayain siya ni Raven na makipag-date, agad niyang sinabi sa kanya na imposibleng mangyari iyon. Ang pagtanggi ng ganoon ay makakasakit sa damdamin ng sinuman. Kaya naunawaan ni Yuki kung bakit labis na nalungkot si Raven pagkatapos. Ngunit kung hindi siya gusto ni Happiness, wala nang magagawa. Gayunpaman, sinabi niyang gusto niya talaga si Raven, ngunit bago pa man siya matanong ni Yuki kung ano ang ibig niyang sabihin, tumakbo na siya palayo. Nang gabing iyon, nagpatawag si Yuki ng isang pagpupulong kasama ang iba pa niyang mga nasasakupan upang pag-usapan kung ano ang nangyayari sa relasyon ni Happiness at ni Raven. Walang ideya ang dalawa kung sino si Raven. Kaya, nilinaw ni Yuki na si Raven ang swordsman mula sa Hero Party, ngunit sa sandaling sinabi niya ito, nag-alab ang galit ni Duke at tinanong kung bakit itinakda ni Yuki si Happiness sa isang tao. Ipinaliwanag ni Yuki na hindi siya ang nagpakilala sa kanila, at sa katunayan, wala siyang ideya kung paano sila nagkakilala noong una, ngunit hindi yon ang issue rito. Sinabi niya sa lahat na kamakailan lamang ay umamin si Raven kay Happiness, at ipinapalagay ni Duke na hindi niya ito nagustuhan dahil karamihan sa mga taong nakasalamuhan niya ay sinusubukan siyang makuha dahil sa kanyang mga balahibo o mga mahilig sa mabalahibo. Alinman dito, medyo masama ang nangyari. Gayunpaman, sa palagay niya ay hindi lahat ng tao ay kinamumuhian si Happiness. Kung tutuusin, kusang loob niyang piniling magtrabaho bilang isang katulong dahil gusto niya ang mga tao sa mansyon, kaya malamang ay napansin niyang mabuting tao si Raven. Kinabukasan, tumungo si Yuki sa guild gaya ng dati. Ngunit laking gulat niya nang wala si Crayman ngayon. Tinawagan ng isa pang receptionist si Yuki dahil nakilala niya ito bilang ang lalaking laging nakikipag-usap sa Vice Guild Master. Walang ideya si Yuki sa kanyang sinasabi noong una, ngunit ipinaliwanag niya na kahit gaano katamad si Crayman, siya talaga ang Vice Guild Master dito. Nakakagulat ang revelasyon na ito, pero sa ngayon, mas interesado si Yuki na malaman kung saan nagpunta si Crayman.
Dapat sana'y isang sikreto lang ito, pero dahil kaibigan ni Yuki si Crayman, ipinaalam sa kanya ng receptionist na na-hospital siya matapos mag-away sila ng kanyang asawa. Nang araw na iyon, pumunta si Yuki sa ospital para bisitahin si Crayman, at nagulat siya sa kung gaano siya nasaktan. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Kaya, ipinaliwanag ni Crayman na kahapon ay kanyang anibersaryo, kaya gusto niyang pumili ng magandang regalo para sa kanyang asawa, pero masyado siyang abala kaya lumipas ang buong araw na nakatitig lang siya sa mga alahas. At nang sa wakas ay nakauwi na siya, hindi na niya natuloy ang hapunan. Kaya, inakala ng kanyang asawa na nakalimutan na niya ang tungkol sa anibersaryo at nag-away sila pagkatapos. Naisip ni Yuki na ang asawa ni Crayman ay tiyak na malakas dahil nagawa nitong saktan siya ng ganito. At sinabi niya, asahan na ito dahil isa siyang dating A-rank adventurer. Hindi makapaniwala si Yuki na kasal si Crayman sa isang taong may antas ng A-rank. Ngunit para sa record, si Crayman ay isa ring dating A-ranker. Magtatagal bago natural na gumaling si Crayman mula sa lahat ng mga sugat na yon. Kaya, nag-alok si Yuki na gumamit ng healing magic para tulungan siya, ngunit agad na isinantabi ni Crayman ang ideya. Ang pagiging nasugatan ng ganito ay ang perpektong dahilan para alagaan siya ng kanyang asawa hanggang sa gumaling siya. Sa sandaling iyon, pumasok ang asawa ni Crayman at ito ay si Sofia, na isang malaking gulat para kay Yuki. Hindi niya lubos maisip na ikakasal ito sa isang taong tulad ni Crayman, ngunit tila masaya silang magkasama, bukod sa paminsan-minsang marahas na hindi pagkakaunawaan. Maya-maya pa, naghahanda na si Yuki para umalis, kaya nagpasalamat si Sofia sa pagsama sa kanyang asawa bago ito dumating. Sinabi niyang hindi na kailangang magpasalamat dahil normal lang daw na bumisita sa isang kaibigang nasugatan. Ngunit tungkol sa mga kaibigan, tinanong niya si Sofia kung bumuti na ba ang kalagayan ni Cecilia ngayon. Sinabi nito sa kanya na wala na ang lagnat ni Cecilia, kaya mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon, ngunit kasalukuyan siyang may mga gawain, kaya hindi niya ito makikita ng ilang panahon. Tinanong ni Yuki si Sofia kung mayroon ba siyang ideya para sa isang magandang regalo na maibibigay nito sa kanya dahil gusto nitong gumawa ng isang bagay na mabuti para sa kanya. Ngunit sinabi nito sa kanya na hanggat nagmumula ito sa puso, matutuwa si Cecilia sa anumang ibibigay niya sa kanya. Nagpasalamat si Yuki sa payo at lumabas ng ospital. Ngunit habang naglalakad siya sa kalye, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang magiging pakiramdam kung sakaling magpakasal sila ni Cecilia. Nang mawala siya sa iniisip, napagtanto niyang malapit na siya sa night dorm. Kaya, nagpasya siyang bisitahin si Raven habang narito siya. Binuksan niya ang pinto at nakita si Raven na nakahiga sa kama, kasing lungkot niya noong araw na tinanggihan siya ni Happiness. At naaawa siya sa lalaki, kaya gusto niyang tumulong. Tinanong niya si Raven kung maaari ba niyang ipaliwanag kung paano sila unang nagkakilala ni Happiness. Kaya, sinabi ni Raven sa kanya na nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong hapon. Abala si Raven sa kanyang pang-araw-araw na pagpapatrolya nang bigla niyang mapansin ang isang babae na ginugulo ng ilang lasing na lalaki. Mabilis niyang hinarap ang unang lalaki at nang mapagtanto ng iba kung sino siya, lahat sila ay tumakbo palayo. Kaya tapos na ang kanyang trabaho rito. Dahil ligtas na si Happiness ngayon, tumalikod siya para maglakad palayo. Ngunit bigla niyang hinawakan ang kanyang balabal upang magpasalamat. Sinabi sa kanya ni Raven na hindi niya kailangang pasalamatan siya dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ngunit napagtanto niya na ipinarinig niya ang kanyang boses sa isang estranghero at nagsimula siyang mag-alala na baka pagtawanan siya nito dahil dito. Gayunpaman, sa kabaligtaran, sinabi sa kanya ni Happiness na maganda ang kanyang boses. Noong una, inakala niyang nagbibiro lang ito, ngunit seryoso si Happiness dahil talagang nagustuhan niya ang boses ni Raven. Muli siyang nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanya at tumakbo para tapusin ang pamimili para sa araw na iyon. Ngunit nag-iwan ito ng hindi malilimutang marka sa kanya. Kaya naman kalaunan ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na umamin sa kanya, ngunit hindi ito naging kasing ganda ng inaasahan niya. Naisip niya na isang pagkakamali ang umamin ng ganoon kaaga kung kailan halos hindi pa sila magkakilala dahil malamang ay hindi siya komportable. Gayunpaman, sinabihan siya ni Yuki na huwag siyang sumuko ng ganoon kaaga dahil pakiramdam niya ay may pagkakataon pa siya kay Happiness. Ngunit sa ngayon, iminungkahi niya na dapat silang dalawa ay lumabas muna para pasayahin siya. Dinala ni Yuki si Raven sa tindahan ng alahas na pinuntahan niya noong nakaraan kasama si Cecilia dahil hindi niya nabili ang kwintas na iyon para dito. At habang naroon sila, nakakita si Raven ng isang magandang pendant na magiging maganda sa paningin ni Happiness. Hindi siya sigurado kung dapat ba niya itong bilhin o hindi dahil maaaring isipin ni Happiness na kakaiba ang makatanggap ng regalo mula sa isang taong halos hindi niya kilala. Ngunit tiniyak sa kanya ni Yuki na pahahalagahan niya ang ideyang inilagay niya rito. At kung wala ng iba pa, tiyak na magugustuhan niya ang disenyo dahil bagay na bagay ito sa kanya. Kalaunan ay nagpasya si Raven na bilhin ang pendant. At dahil ayaw niyang may makarinig sa boses niya, nakipag-usap siya sa kahera gamit ang panulat at papel.
Gayunpaman, habang palabas sila ng tindahan, nakasalubong nina Yuki at Raven si Mikana at nagulat siya nang makita silang dalawa sa isang tindahan ng alahas na magkasama. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila rito at agad na sumagot si Yuki na narito sila para bumili ng mga regalo para sa mga babaeng mahal nila. Alam na ni Mikana na may gusto si Yuki kay Cecilia kaya hindi siya nagulat doon ngunit wala siyang ideya na may gusto rin si Raven. Hiniling niya rito na sabihin na ang totoo pero tumanggi si Raven na magsalita kahit kaunti habang nasa tabi niya at kasalanan niya yun dahil minsan na niyang pinagtawanan ang boses nito at mula noon ay masyadong nahihiya ito para magsalita habang nasa tabi niya. Nalungkot si Mikana tungkol dito at humingi na siya ng tawad, ngunit alam niyang hindi mababago ng paghingi ng tawad ang ginawa niya, kaya ayaw niya itong pilitin. Gayunpaman, kahit ayaw siyang kausapin ni Raven, gusto pa rin niyang marinig ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang crush. Kaya, niyaya niya ito at si Yuki na kumain ng tanghalian kasama niya. Gayunpaman, nang sa tingin niya ay handa na silang mag-usap, sinimulan nina Yuki at Raven na punuin ang kanilang mga mukha ng pagkain para hindi na nila kailangang magsalita. Perpekto ang plano, ngunit nang banggitin ni Mikana na maaari niyang ikwento kay Yuki ang ilang kwento tungkol kay Cecilia kung kakausapin nito ni Mikana, agad siyang sumuko sa plano. Tinanong siya ni Mikana kung gaano na sila kalayo ni Cecilia, at sinabi niya rito na walang espesyal dahil hindi pa sila nagde-date, at tila nakatanggap siya ng maraming alok sa kasal, kabilang ang isa mula kay Yuga. Medyo ikinagalit ni Mikana ang marinig ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa nito napapansin ang mga pahiwatig niya. Medyo baliw siya noon pa man, kaya minsan ay hindi niya sinasadyang madatnan si Cecilia na nagpapalit ng damit o naliligo. At napakapopular niya sa mga kababaihan kaya naman laging maraming tao ang nabubuo kahit saan sila magpunta. Hindi naman talaga niya sinasadya iyon, pero ang pagiging walang pakialam niya ay talagang nakakainis kay Cecilia, at nakakatakot siya kapag galit. Tinanong ni Mikana si Raven tungkol sa crush niya, pero pinutol siya ni Yuki dahil ayaw niyang hayaan siyang guluhin siya nito. Nangako si Mikana na hindi niya ito tinatangkang pagtawanan dahil sa crush niya o kung ano paman. Mayroon lang siyang ilang problema sa relasyon na gusto niyang pag-usapan. Ang totoo ay may pakiramdam siyang kinamumuhian siya ni Yuga dahil sa isang bagay na ginawa nito. Sinabi niya kay Yuki na kahit sinasabi ng ulat ng kaharian na inaangkin nila ang ganap na tagumpay laban sa demonyong Panginoon, ilang beses na silang natalo at ito ay dahil sa isang random na demon general. Sa bawat pagkatalo nila, napupunta sila sa isang kalapit na nayo na gumaling na ang lahat ng kanilang mga sugat sa kung anong dahilan. Pero kahit ilang beses silang umatras, patuloy silang tinatalo ng demonyong iyon sa mga pinaka-nakakahiya na paraan. Nagsisimula ng makaramdam ng kaunting pagkakasala si Yuki dahil ilang beses niyang pinatagal ang kanilang pagkatalo para mas matagal niyang makita si Cecilia, ngunit bilang depensa, hindi niya sila sinusubukang ipahiya. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat pagkatalo, napilitan ng grupo na magsinungaling sa mga tao at itago ang katotohanang natalo sila para mapanatili ang kanilang pananampalataya sa grupo ng mga bayani, ngunit nauubusan na ng supply. At kung hindi nila matatalo agad ang demonyong iyon, mawawalan ng tiwala ang mga tao sa kanila. Doon, sa isang pagtatangka, inalok sila ng demonyong tinutukoy. Sinabi nito na papayagan sila nitong dumiretso sa silid ng trono ng Panginoong Demonyo ng walang hamon, ngunit kung handa lamang silang iwanan si Cecilia. At si Mikana ang nakakumbinsi sa lahat na iwanan siya upang hindi makitang bigo si Yuga. Nakaligtas si Cecilia, ngunit sa palagay ni Mikana ay hindi siya pinatawad ni Yuga sa paggawa ng ganoong kalupit na pagpili. Magiliw at masayahin pa rin siya sa tabi niya, ngunit nakikita niya na nagbago ang pananaw nito sa kanya. Tiyak na iba rin ang tingin ni Cecilia sa kanya pagkatapos ng nangyari, kaya medyo naging awkward ang mga bagay sa pagitan nila. Pakiramdam ni Yuki ay may kasalanan siya sa lahat ng ito dahil ang mga aksyon nito ang naging sanhi ng pagkakawatak-watik sa kanilang grupo, ngunit wala siyang gaanong magagawa para ayusin ito. Tinanong niya ito kung sinubukan na ba nitong kausapin si Cecilia tungkol dito, ngunit paano nga ba niya gagawin yun? Hindi niya basta-basta masasabing handa siyang isakripisyo si Cecilia dahil mas mahalaga sa kanya ang pagprotekta sa karangalan ni Yuga bilang isang bayani. Alam ni Yuki na mahirap pag-usapan ang paksang ito, ngunit kung walang gagawin, patuloy silang magiging awkward sa isa't isa ng walang katapusan, kaya sinabihan niya itong pag-isipan ito. Napagtanto ni Mikana na tama si Yuki, kaya nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya para makipag-ayos. Pagkatapos ng lahat, nagpasya rin si Raven na subukang kausapin muli si Happiness. Kaya, bumalik sila ni Yuki sa bahay ni Cecilia. Sa huli ay natagpuan niya si Happiness at humingi ng tawad dito dahil sa biglaang pag-amin noong nakaraan. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang pendant na binili niya at tinanong kung gusto nitong magsimula bilang magkaibigan, at tila nagustuhan ni Happiness ang ideyang iyon. Lumipas ang ilang araw at malapit nang pumanaw si Yuki dahil halos isang linggo na niyang hindi nakikita si Cecilia. Matapos itong gumaling, naging abala siya sa pagbisita sa iba't ibang taga-nayon at pagpapagaling sa mga nasugatan at may sakit doon. Naging abala rin ang iba pang miyembro ng Hero Party dahil si Raven ang Night Captain, si Mikana ay isang Royal Magician,
At si Yuga naman ay maraming misyon ng extermination at diplomatic missions ang ginagampanan, ngunit siya naman ay wala talagang ginagawa. Nang sandaling iyon, kumatok si Happiness sa pinto ni Yuki at sinabing narito siya para maghatid ng mensahe. Tila pinapunta siya ni Cecilia para ipaalam kay Yuki na uuwi siya ngayong hapon, at nangangahulugan ito na sa wakas ay makikita na niya itong muli. Tuwang-tuwa siya dahil ito na ang perpektong pagkakataon para maibigay niya rito ang kwintas na binili niya dahil hindi niya ito nakita noong nakaraan. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kalye, isang matandang babae na may fortune booth ang tumawag sa kanya at sinabing magkakaroon siya ng pinakamasamang kapalaran ngayon. Dapat ay nakakabahala ito, ngunit inakala ni Yuki na isa lamang itong panloloko at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutal, kung papunta siya para makipagkita kay Cecilia, ano kaya ang maaaring maging problema? Una, tumungo si Yuki sa isa sa mga lokal na bakery para bumili ng regalo para kay Cecilia. Ngunit ang babaeng karaniwang nagtatrabaho doon ay tila nag-day off, kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na palitan siya. At medyo sineseryoso ito ng lalaki. Medyo awkward ang sitwasyon para kay Yuki, kaya umorder na lang siya ng ilang cupcake at umalis. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, napagtanto niya na lahat ng cupcake ay nadurog ng mga nakaumbok na kalamnan ng lalaking iyon. Gayunpaman, masarap pa rin ang mga cake kahit papaano, ngunit malas pa rin na nangyari ito sa kanyang batch. May ilan pang nangyari kay Yuki habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Cecilia, tulad ng aksidente niyang nabangga ang isang malaking lalaki. Muntik na niyang matapakan ang isang dumi ng aso sa gitna ng kalye, at pagkatapos ay may isang bata na nabangga siya at nalaglag ang kanyang karne sa sahig. Ngayon, pwede sanang hindi pinansin ni Yuki ang bata at nagpatuloy sa paglalakad, pero masyado siyang mabait para doon. Kaya, nag-alok siyang bumili ng bago para tumigil sa pag-iyak ang bata, kahit hindi naman niya kasalanan. Sa ngayon, maliliit na abala lang ang nangyayari sa kanya. Pero lalong lumalala ang malas ni Yuki dahil ilang sandali lang, naagaw ng mandurukot ang kanyang pitaka. Ngayon, may mga taong susuko na rito, pero hindi hinahayaan ni Yuki na masayang ang kanyang pinaghirapan na pera, kaya ginamit niya ang kaunting lakas niya para habulin ang mandurukot at pabagsakin siya. May katwiran naman si Yuki rito, pero sa kasamaang palad, malapit lang si Yuga at ang nakita lang niya ay sinipa ni Yuki ang isang lalaki sa sahig at kinuha ang isang bag ng pera. Sinubukan ni Yuki na ipaliwanag na hindi lang ito pagkakaunawaan, pero hindi naniniwala si Yuga, kaya sinimulan niyang atakihin si Yuki, sinusubukang sumuko ito. Ngayon, tiyak na matatalo ni Yuki si Yuga kung gugustuhin niya, pero mabubunyag nito na siya ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya, nagpasya siyang tumakas. Gayunpaman, hindi iyon naging maganda para sa kanya dahil mabilis na naharangan ng isang grupo ng mga kabalyero ang kanyang landas, at ang pakikipaglaban para makalabas ngayon ay magdudulot lamang ng mas maraming problema para sa kanya sa hinaharap. Kaya, sumuko si Yuki. Nakulong siya dahil sa kanyang umano'y krimen at nagsisimula siyang mag-isip na maaaring tama ang manghuhula na malas siya ngayon. Gayunpaman, hindi naman lahat ng masama dahil may mga kaibigan pa rin siyang nagbabantay sa kanya. At pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Duke para bisitahin siya. Si Duke ay na-scout ng mga Royal Knights ilang araw na ang nakalipas, at naisip niya na nakakatawa na napasok ni Yuki ang ganitong uri ng gulo ng ganoon kaga. Ikinatwiran ni Yuki na wala siyang ginawang mali, ngunit alam na iyon ni Duke, at sinabi niya kay Yuki na hindi niya kailangang mag-alala. Nabalitaan na ni Raven ang buong pangyayari at kasalukuyan niyang iniimbestigahan ang bagay na ito. Kaya sandali na lang bago malutas ang lahat. Pagkatapos, dumating ang isa pang knight, si Irene, at sinabi kay Yuki na siya ay na-clear na sa lahat ng pagkakamali at malaya nang umalis. Nakahinga ng maluwag si Yuki nang marinig yun ngunit sinabi nito sa kanya na tila gusto ni Yuga na makipagkita sa kanya upang humingi ng tawad na siyang huling bagay na inaasahan ni Yuki na marinig. Kalaunan, pinuntahan ni Yuki si Yuga sa isang restoran at taos-pusong humingi ng tawad si Yuga sa lahat ng abala na idinulot niya. Kaya para makabawi kay Yuki, inalok niya ito ng isang piging. Nabulag si Yuki sa pagiging inosente ni Yuga, at malinaw na wala siyang masamang intensyon. Kaya nagpasya siyang tanggapin ang alok nito. At pagkatapos kumain, nagsimula si Yuga ng isang maliit na usapan. Una, sinabi niyang wala siyang ideya na kaibigan ni Raven si Yuki. At kahit hindi niya ito nakilala noon, ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong makausap si Yuki, napagtanto niya na siya rin pala ang lalaking kasama ni Cecilia noong nakaraan. Dahil dyan, tinanong niya si Yuki kung ano ang relasyon niya kay Cecilia. At mahinahong sinagot ni Yuki na magkaibigan pa rin silang dalawa, na ikinatuwa ni Yuga nang marinig iyon. Ngunit pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang humingi ng payo kay Yuki. Sinabi niyang gusto niyang malaman kung paano makisama ng maayos kay Cecilia, at iyon ang huling bagay na gugustuhin ni Yuki na pag-usapan kay Yuga. Sinabi niya kay Yuga na kamakailan lang sila naging magkaibigan ni Cecilia. Kaya, kung gusto niya ng payo kung paano makisama rito, dapat niyang subukang humingi ng payo sa isang taong mas matagal nang nakakakilala sa kanya, tulad ni Mika na halimbawa.
Gayunpaman, sinabi ni Yuga na hindi siya maaaring humingi ng payo kay Mikuna dahil malamang na kinamumuhian nito si Cecilia. Nabigla si Yuki nang marinig niya itong sinabi at tinanong kung narinig niya mismo si Mikuna na nagsabi nito, ngunit sinabi ni Yuga na hindi iyon ang kaso. Alam lang niya na ayaw ni Mikuna kay Cecilia. Isiniwalat niya na sa huling labanan, nakumbinsi ni Mikuna ang koponan na iwanan si Cecilia, at walang paraan na gagawin niya iyon kung hindi niya kinamumuhian si Cecilia. Hindi makatarungan para kay Yuki na isipin ni Yuga ang intensyon ni Mikuna, kahit hindi pa niya ito nakakausap. Aniya, nagalit din si Mikuna gaya ng iba tungkol sa pag-iwan kay Cecilia dahil umiiyak ito buong oras. Pero tinanong siya ni Yuga kung paano niya nalaman iyon gayong wala siya roon. Hindi pa rin maibunyag ni Yuki na siya ang demonyo noon. Kaya naman pinakalma niya si Yuga sa usapan gamit ang isang walang kapintasang paliwanag. Hindi na tinanong pa ni Yuga si Yuki, pero tumanggi siyang tanggapin na hindi kasalanan ni Mikuna. Dahil kung hindi kasalanan ni Mikuna, malamang kasalanan niya iyon, at hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa pag-iwan kay Cecilia. Sinabi ni Yuki sa kanya na kailangan niyang itigil ang pagsisi sa kanyang mga kaibigan dahil kung hindi niya kayang tanggapin ang responsibilidad para sa sarili niyang mga ginawa, hindi niya karapat-dapat tawaging bayani ang sarili niya. Biglang humagulgol si Yuga, at naisip ni Yuki na baka sumobra na siya sa pagsigaw. Ngunit lumabas na ang mga salita ni Yuki ang talagang nakatulong kay Yuga na maunawaan kung saan siya nagkamali. Matagal na niyang kaibigan noong bata pa siya si Mikuna at lagi itong nasa tabi niya upang suportahan siya simula nang maging bayani siya. Gayunpaman, hindi niya maibigay ang tiwala kay Mikuna at pinili niyang maniwala na iniwan nito si Cecilia dahil sa puot. Hindi niya alam kung paano niya maaayos ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ni Yuki sa kanya na maaari na lang siyang humingi ng tawad dahil malinaw na nagmamalasakit pa rin si Mikuna sa kanya at kahit na medyo pag-alitan siya nito, tiyak na patatawarin niya ito sa huli. Tuwang-tuwa si Yuga at sinabing hihingi na siya ng tawad ngayon din, ngunit masyado siyang kinakabahan para gawin ito ng mag-isa. Kaya, niyaya niya sina Yuki at Raven na sumama rin. Sa wakas ay nakarating silang lahat sa bahay ni Mikuna, ngunit medyo nalungkot si Yuki na nahila siya sa napakahabang paglihis ng daan gayong gusto lang naman niyang bisitahin si Cecilia ngayon. Sinabi ni Yuga na kailangan lang niya ng kaunting suporta sa moral para makapaghintay sila sa labas habang papasok siya para humingi ng tawad dito. Pagkatapos ay pumasok si Yuga at tumakbo papunta sa kwarto ni Mikuna kung saan niya ito nakitang nagpapalit ng damit. Ngunit habang agad na natarante si Mikuna, nanatiling matigas ang mukha ni Yuga at sinabi sa kanya na may mahalaga siyang sasabihin. Sinabi niya sa kanya na ngayon lang niya napagtanto na hindi patas ang pakikitungo niya sa kanya sa buong panahon na ito dahil iniisip niya na sinasadya nitong iwan si Cecilia gayong hindi naman pala. Alam niyang hindi sapat ang isang paghingi ng tawad para makabawi sa kanyang nagawa, ngunit umaasa siyang mapapatawad siya nito para bumalik sila sa dati. Nakahinga ng maluwag si Mikuna na hindi na siya kinamumuhian ni Yuga, pero naalala niyang naka-underwear pa rin siya at hindi niya alam kung alin ang mas malala, ang biglaang pag-awat ni Yuga sa kanya o ang katotohanang hindi siya nababahala. Alin man dito, galit pa rin siya tungkol dito. Kaya, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Yuga. At sa labas, nakikita ni na Raven at Yuki ang nangyayari. Pero wala silang magawa para makatulong. Kaya, hinayaan na lang nilang dalawa si Yuga sa kanyang kapalaran. Sa wakas ay malaya na siyang pumunta kay Cecilia. At habang papunta siya, nadaanan niya ulit ang manghuhula na iyon, pero iniisip pa rin niyang scam ito, kaya hindi siya huminto para makinig. Hindi nagustuhan ng manghuhula na hindi siya pinapansin sa pangalawang pagkakataon ngayon. Pero sa hindi malamang dahilan, mukhang bumubuti na ang kapalaran ni Yuki. Kaya, siguradong may nagawa siyang napakabuti kamakailan. Medyo malayo pa sa daan, nakasalubong ni Yuki ang may-ari ng cake shop, at nalaman niya na karamihan sa mga cake na binili ni Yuki kanina ay aksidenteng nadurog ng kanyang kapatid, kaya gusto niyang humingi ng tawad para doon. Sinabi ni Yuki sa kanya na hindi naman ito malaking problema, pero gusto pa rin niyang ayusin ito, kaya inalok niya ito ng isang bagong supot ng cake. Nagpatuloy si Yuki sa paglalakad, ngunit bigla na lang, napalibutan siya ng tatlong lalaking nakasot. At sa una ay mukhang nasa problema siya, ngunit lumabas na ang mga lalaking ito ang personal na tagapag-alaga ng batang lalaki kanina, at gusto nilang suklian ang kabaitan ni Yuki sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang supot ng tuhog ng karne. Maya-maya, sa wakas ay nakarating na si Yuki sa bahay ni Cecilia, ngunit medyo nalungkot si Happiness dahil huli na talaga siya. Pumasok siya sa loob para salubungin si Cecilia, at tuwang-tuwa ang babae na makita siya dahil matagal na silang hindi nagkita. Sinabi ni Yuki na may regalo siya para sa kanya, at nagpapasalamat si Cecilia, ngunit ngayon pa lang siya nakakita ng taong nagpapares ng cake sa karne. Bukod pa riyan, inalok niya itong magtimpla ng tsaa para makapaghati sila ng merienda habang nagkukwentuhan. Ngunit nagulat si Yuki nang marinig yon dahil ang paggawa ng tsaa ay karaniwang trabaho ng katulong.
Buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Cecilia na kamakailan lamang ay tinuruan niya si Sofia ng ilang kasanayan sa bahay, kaya alam na niya ngayon kung paano gumawa ng tsaa ng maayos at kaya na niyang magluto nang hindi nasusunog ang pagkain 70% bawat pagluluto. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, nalaman ni Cecilia ang tungkol sa pagiging magkaibigan ni Happiness at Raven, pati na rin ang pagkakakilala ni Yuki kina Mikuna at Yuga. Ngunit tungkol sa dalawang iyon, bigla nilang narinig ang boses ni Yuga na tumatawag kay Cecilia. Ilang sandali pa, biglang pumasok si Yuga sa kwarto ni Cecilia at sinabing marami siyang gustong ihingi ng tawad, ngunit sinuntok siya ni Mikuna at sinabing masyado siyang mapilit. Walang ideya si Cecilia kung ano ang nangyayari at ikinagulat na lang ni Yuki dahil hindi niya inakala na bigla na lang darating ang iba rito, ngunit lahat sila ay may dapat ihingi ng tawad. Nauna si Mikuna at sinabing humihingi siya ng paumanhin sa pag-iwan kay Cecilia noon. Sinabi ni Cecilia sa kanilang lahat na hindi siya gaanong nababahala dahil hindi lang ang buhay niya ang nanganganib noon. Tutal, ang iba naman ay kailangang harapin ang demonyong Panginoon ng mag-isa nang walang manggagamot na susuporta sa kanila. At lumabas na, nang matalo ang demonyong Panginoon, si Mikuna ang unang tumakbo pabalik upang matiyak na maayos si Cecilia, kasunod sina Yuga at Raven. Ang katotohanan na tumakbo silang lahat pabalik upang subukang tulungan siya sa kabila ng kanilang pagod mula sa labanan ay nagpakita kay Cecilia na nagmamalasakit pa rin sila sa kanya. At wala naman sigurong ibang pagpipilian noong mga panahong iyon, kaya hindi sila masisisi ni Cecilia sa kanilang ginawang pagpili. Ang mahalaga lang ngayon ay nakaligtas ang lahat, kaya hindi na kailangang makaramdam ng pagkakasala sa nangyari. Nang araw ding iyon, namamasyal sina Yuki at Cecilia, at tinanong ni Cecilia kung may kinalaman ba si Yuki sa biglaang paghingi ng tawad ng iba. Inamin niya na tinulungan niya sila sa tamang direksyon dahil kasalanan niya ang lahat ng ito simula pa lang. At nagpapasalamat si Cecilia dahil sa wakas ay nagkabalikan na ang kanyang mga kaibigan. Parang ito na ang perpektong pagkakataon. Kaya, sinabi ni Yuki kay Cecilia na mayroon siyang regalo para sa kanya at inabot ang kwintas na binili niya. Tinanong niya ito kung handa ba itong tanggapin, at masayang sinabi nito na pahahalagahan niya ito magpakailanman, na isang malaking ginhawa para kay Yuki dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung tinanggihan siya nito. Pagkalipas ng ilang araw, sina Yuki at Sik ay naglakbay kasama si Cecilia patungo sa isang nayon na sinalanta ng kalamidad. Habang nakaupo sila sa karwahe, nalungkot si Yuki na isinama si Sik bilang third wheel dahil gusto niyang gumugol ng oras ng mag-isa kasama si Cecilia. Humingi ng tawad si Cecilia sa dalawang batang lalaki dahil sa pagkaladkad sa kanila. Ngunit biglang nayanig ang karwahe mula sa isang bukol sa kalsada. Nagdulot ito ng pagkahilo kay Cecilia. Kaya nag-alala si Yuki para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mahabang paglalakbay ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkahilo. Kaya inalok siya ni Sik ng isang lihim na potion na ginawa gamit ang kanyang mga pixie technique. Matapos inumin ang potion, gumaan ang pakiramdam ni Cecilia. Kaya nagsimulang magyabang si Sik tungkol sa kanyang sariling kapakinabangan kay Yuki. Pinanood silang dalawa na magtalo, natuwa si Cecilia na magkakaroon siya ng magandang kasama sa kanyang misyon. Pagkalipas ng ilang panahon, nakarating sila sa nayon na nawasak at nasira ng isang pag-atake ng mga bandido. Lumapit ang pinuno sa grupo at binati si Cecilia, ngunit nagtataka siya kung sino ang mga kasama nito. Ipinaliwanag niya na sina Yuki at Sik ay parehong mahusay na mga manggagamot na nagboluntaryong tumulong. Kaya, nagtiwala ang matanda sa kanila at dinala silang lahat sa silungan ng nayon. Doon, nagtulungan silang tatlo upang pagalingin ang lahat ng mga nasugatan. Habang nagtatrabaho, pinagmasdan ni Yuki si Cecilia na nakangiti habang pinapagaling niya ang isang taga-nayon. Dahil natutuwa ito na ipinagmamalaki nito ang pagsusumikap niya. Ganito rin ang nararamdaman ng pinuno ng nayon. Pinahahalagahan ni Yuki ang mahusay na panlasa ng matanda, ngunit binago niya ang usapan tungkol sa mga nasugatan. Nagtataka siya kung paano walang namatay sa mga taga-nayon sa pag-atake. Kaya, ipinaliwanag ng pinuno na biglang tumakas ang mga bandido habang nagaganap ang pag-atake. Inihayag niya na isang kakaibang lalaki ang biglang sumulpot mula sa kung saan at inatake sila, na maaaring naging dahilan upang tumakas ang mga bandido sa takot. Nag-aalala si Yuki tungkol sa pag-atake ng mga bandido, ngunit napansin niya ang pagkapagod ni Cecilia. Lumapit siya sa kanya at hiniling na magpahinga, ngunit tumanggi itong umupo. Bigla, gumamit si Yuki ng isang spell upang patulugin siya at pilitin siyang magpahinga. Habang natutulog ang kawawang priestess, nagtaka ang lahat ng taga-nayon kung inatake ba siya ni Yuki. Mabilis niyang ipinaliwanag na tinulungan lang niya itong makatulog bago niya ito dinala sa kama. Pagkaraan ng ilang panahon, nagising si Cecilia at napagtanto ang nangyari. Tinitigan niya ng masama si Yuki, na mabilis na napagtanto na siya ay nasa problema. Humingi ng tawad si Yuki kay Cecilia dahil sa pagpapatulog sa kanya ng walang pahintulot niya, ngunit naisip niya na wala siyang ibang magagawa kundi gawin ito para sa sarili niyang kapakanan.
Ipinaalala niya kay Cecilia na kung patuloy niyang pinapagaling ang mga tao ng walang anumang enerhiya, magdudulot ito ng pinsala sa sarili niyang katawan. Natahimik si Cecilia, ngunit hiniling pa rin niya rito na huwag gumawa ng mga ganitong marahas na hakbang nang walang pahintulot ni Numon. Nangako si Yuki na hindi na niya ito uulitin, ngunit itinuro niya na hindi na kailangan dahil natapos na niya ang pagpapagaling sa lahat. Nang marinig ito, ngumiti si Cecilia at nagpasalamat sa tulong, na naging dahilan upang mamula si Yuki ng mas mapula pa sa kamatis. Pagkatapos ay pumasok ang pinuno ng nayon sa silid upang tingnan ang kalagayan ni Cecilia. Matapos kumpirmahin na maayos ang kanyang kalagayan, tinanong ng pinuno si Cecilia kung matutulungan niya ang isang batang babae na nagngangalang Teal, na nakatira sa labas ng nayon. Nagtaka si Yuki kung inatake rin ba ng mga bandido si Teal, ngunit umiling ang pinuno. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya para sa kanya dahil palagi itong nasa kama dahil sa isang malalang sakit. Pumayag si Cecilia na bisitahin si Teal, kaya umalis silang lahat upang bisitahin siya. Pagdating nila sa bahay ni Teal, natagpuan nila itong payapang nagbabasa ng libro sa kanyang kama. Nagulat ang dalaga sa biglaang pagpunta nila. Ipinaliwanag ni Cecilia na narito lamang siya para tingnan ang kanyang kalagayan. Di nagtagal, umubos si Teal dahil sa kanyang sakit, kaya sinabihan ni Yuki si Sik na alagaan siya. Binigyan siya ni Sik ng isa sa kanyang mga pixie medicine, ngunit nag-alangan si Teal na inumin ito. Tiniyak sa kanya ni Yuki na si Sik ay talagang may kakayahan, kahit na mukhang baliw siya. Kaya sa wakas ay ininom ni Teal ang gamot. Pagkatapos ng isang higop, bumuti ang kanyang pakiramdam at nagpasalamat kay Sik sa kanyang tulong. Inisip ni Teal na dumating ang kanyang mahiwagang tagapagligtas dahil sinagot ng kanyang Diyos ang kanyang mga panalangin. Kaya nagtaka si Yuki kung sino ang tinutukoy niya. Inihayag ni Teal na mayroong isang estatwa ng lokal na Diyos na sinasamba ng kanyang mga taga-nayon. Tila noong inilunsad ng mga bandido ang kanilang pag-atake, nag-aalok siya ng ilang pagkain sa estatwa. Matapos ialok ang pagkain, nakatulog siya sa tabi ng estatwa, na siyang nagtulak sa kanya na maniwala na pinrotektahan siya nito mula sa mga bandido. Itinuro ni Sik na ang kanyang pagkaantok ay maaaring nagkataon lamang dahil sa kanyang sakit, ngunit nananatiling matatag si Teal sa kanyang paniniwala. Isinalaysay din niya ang isang kwento mula sa kanyang pagkabata nang siya ay napapaligiran ng isang grupo ng mga lobo. Noon, nakita niya ang malademonyong estatwa na nagliliwanag sa madilim na kapangyarihan habang pinupuksan nito ang mga lobo na nakapalibot sa kanya. Habang iniisip ni Teal na ito ang kanyang Diyos, kapwa sina Yuki at Cecilia ay nag-aalala tungkol sa kakaibang kapangyarihang ito ng demonyo. Para magbago sa kanilang mga iniisip, dinala ni Teal ang lahat ng mga bata sa estatwa ng Diyos. Nang makalapit ang lahat, napagtanto nilang lahat na ang estatwa ay kumakatawan sa isang nakakatakot na demonyo. Tumanggi si Teal na hayaan silang magmura laban sa kanyang minamahal na Diyos, ngunit nagsimula siyang umubo muli dahil sa kanyang kalagayan. Habang tinutulungan siya ni Cecilia na maglakad pa uwi, patuloy na pinagmamasdan ni Yuki ang estatwa ng demonyo. Itinuro niya na ang estatwa ay talagang isang gargoyle mula sa kanilang bayan. At di nagtagal, nabuhay ang demonyo na parang pinatutunayan ang kanyang punto. Mabilis na tumalon si Yuki upang maiwasan ang atake ng gargoyle at binalaan si Sik na mag-ingat. Samantala, sinipa ni Sik ang gargoyle mula sa itaas at pinabagsak ito sa isang galaw lamang. Inutusan ni Yuki ang gargoyle na magsalita, ngunit tumanggi itong gawin ito at ipinahayag na handa na itong mamatay. Naghanda si Sik para tuparin ang kahilingan nito, ngunit pinigilan siya ni Yuki. Nakahinga ng maluwag ang gargoyle nang mapagtanto nitong wala sa panganib ang buhay nito. Itinuro ni Yuki na siya ang unang sumalakay sa kanila. Kaya, humingi ng tawad ang gargoyle. Tinanggap ni Yuki ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit nagtataka kung ano ang ginagawa ng demonyo sa isang malayong nayon. Ipinaliwanag ng gargoyle na nilikha ito upang protektahan ang isang dambana, ngunit sinalakay ng ilang bandido ang dambana at ninakawan ito. Matapos dalhin ang estatwa ng gargoyle, sinalakay ng mga bandido ang inosenteng nayon pabalik. Ito ang naging dahilan upang magngit-ngit ang gargoyle at talunin ang lahat ng mga bandidong umaatake dito. Nang makita ng mga taga-nayon na tinatalo ng kakaibang demonyo ang kanilang mga umaatake, agad nila itong binigyan ng lugar sa kanilang nayon at ginawa itong kanilang lokal na Diyos. Simula noon, unti-unting nakalimutan ng mga taga-nayon ang gargoyle, ngunit patuloy na binibisita ni Teal ang estatwa nito upang linisin ito habang kamakailan lamang ay bumalik ang mga bandido upang muling salakayin ang nayon. Pinrotektahan ng gargoyle si Teal bilang pasasalamat sa kanyang pangangalaga. Napagtanto ni Yuki na walang anumang masamang intensyon ang gargoyle sa mga taga-nayon. Tiniyak sa kanya ng gargoyle na mag-isa lang siyang namumuhay nang hindi iniistorbo ang sinuman sa mga taga-nayon. Matapos marinig ito, humingi ng tawad si Yuki sa gargoyle dahil sa pang-iistorbo sa kanya bago bumaling kay Sik para sa isang pribadong pag-uusap. Nang gabing iyon, umuwi si Yuki kasama si Cecilia, na natawa dahil nakatulog ng napakaaga si Sik.
Sa totoo lang, sinasadya ni Yuki na ibalik ang pixie para magkaroon siya ng oras na mapag-isa kasama si Cecilia. Napansin ni Cecilia na malalim ang iniisip ni Yuki, kaya napaisip siya kung may inaalala ba ito. Mabilis na tinakpan ni Yuki ang kanyang tunay na iniisip at sinabing iniisip lang niya ang gargoyle. Nag-aalangan si Cecilia na magtiwala sa isang demonyo malapit sa mga taga-nayon, ngunit tiniyak sa kanya ni Yuki na ang gargoyle ay may mapayapang personalidad. Matapos marinig ito, naisip ni Cecilia na wala na silang ibang dapat ipag-alala. Tumango si Yuki, ngunit napagtanto niya na wala na siyang ibang mapag-uusapan. Tahimik niyang tiningnan si Cecilia mula sa gilid ng kanyang mga mata at sandaling nakalimutan ang kanyang mga alalahanin. Bigla, natisod ito sa ugat ng puno, kaya mabilis siyang nasalo ni Yuki. Habang kayakap niya si Cecilia, pareho nilang napagtanto kung gaano sila kalapit. Natataranta, mabilis silang tumalikod sa isa't isa at magalang na pinaalalahanan ni Yuki si Cecilia na bantayan ang kanyang mga hakbang. Pagkatapos, nagpatuloy sila patungo sa nayon kung saan nagpatunog ng alarma ang mga taga-nayon para sa isa na namang pag-atake ng mga bandido. Habang sinisimula ng mga bandido ang kanilang pagkubkob, hinaharap sila ni Yuki at ng iba pa. Noong una, hindi gaanong pinansin ng mga bandido ang mga bata, ngunit nang mabilis na pinabagsak ni Sik ang isang grupo ng mga ito, napilitan silang lahat na seryosohin ang mga ito. Maging si Cecilia ay nagulat sa lakas ni Sik, kaya ipinaalala ni Yuki sa kanya na siya ay kanyang ipinagmamalaking lingkod. Pagkatapos ay naghanda siyang sumama sa mga laban at pinatay ang isa pang grupo ng mga bandido. Bigla, sinubukan ng isang bandido na palihim na atakihin si Cecilia, ngunit madali siyang nakita ni Yuki at napatay. Pagkatapos, napansin ng mga bata ang usok na nagmumula sa malayo kung saan matatagpuan ang estatwa ng gargoyle. Inutusan ni Yuki si Sik na tingnan ang gargoyle bago humarap sa mga natitirang bandido. Nang makitang pinaalis na nila si Sik, naisip ng mga bandido na walang paraan para mahawakan silang lahat ng dalawang bata. Gayunpaman, lumapit si Yuki at pinalipad silang lahat gamit ang isang malakas na spell ng buhawi. Matapos talunin ang lahat ng mga bandido, napansin ni Yuki na hindi pa rin bumabalik si Sik. Kaya, nagtungo siya sa estatwa ng gargoyle kasama si Cecilia upang tingnan ang sitwasyon. Doon, sinubukan ni Til na i-comfort ang isang nasugatang gargoyle. Habang hawak ng isang kakaibang lalaki ang kwelyo ni Sik. Matapos makita si Yuki, itinapon ng lalaki si Sik na parang isang sako ng patatas. Habang mayabang na tinutukso ng lalaki si Yuki, nagtataka siya kung sino ang kakaibang tao na ito. Isiniwalat ni Cecilia na ang kakaibang lalaki ay si Miller, isang bayani ng ibang imperyo. Nagulat si Yuki na mayroong higit sa isang bayani. Habang nahihirapang makabangon si Sik, sinabihan siya ni Cecilia na magpahinga at tinanong kung ano ang nangyari. Kaya ipinaliwanag niya na natagpuan niya si Miller na sinusubukang saksakin ang gargoyle. Bagamat tumalon si Sik upang protektahan ang gargoyle at si Til, itinuon lamang ni Miller ang kanyang mga pag-atake sa kanya. Sa kasalukuyan, tinutukso ni Miller si Sik dahil sa pagtatangkang protektahan ang isang gargoyle. Nagsimula siyang maglakad patungo sa nahulog na demonyo, ngunit pinigilan siya ni Yuki. Inisip ni Miller na normal lamang na patayin ang isang mabangis na demonyo, ngunit ipinaalala sa kanya ni Yuki na pinoprotektahan lamang ng gargoyle ang isang inosenteng babae. Gayunpaman, tumanggi si Miller na huminto at sa halip ay naglunsad ng isang pag-atake sa kanila. Nagpaputok si Yuki ng isang mahiwagang putok patungo kay Miller, ngunit pinigilan ng kanyang espada ang pag-atake. Habang nabigla si Yuki, ipinaliwanag ni Cecilia na gumagamit si Miller ng isang Magic Eater Sword, na may perpektong panlaban sa lahat ng kanyang mga pag-atake. Umiti si Miller at pinutol ang isa sa mga braso ng mga gargoyle. Kaya, binalaan siya ni Cecilia na itigil ang pag-provoke sa isang kalapit na bansa. Gayunpaman, tumanggi si Miller na huminto, sinasabing gusto niyang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga bansa upang masiyahan siya sa pagpatay sa mga kalaban na sundalo. Napagtanto ni Cecilia na si Miller ay isang ganap na halimaw at naghanda si Yuki na talunin siya. Nagpatawag siya ng isa pang mahiwagang atake, ngunit madali itong hinaranggan ni Miller. Gayunpaman, patuloy na binombo ni Yuki ang bayani ng higit pang mga mahiwagang atake, ngunit patuloy niya itong binabalewala habang papalapit siya sa kanya habang nag-aalala ang lahat na maubusan ng mahika si Yuki. Naglagay siya ng isang malakas na nagliliyab na plasma spell, na nasisipsip pa rin ang espada ni Miller. Nang makita ito, nawala ng pag-asa ang ibang mga bata, ngunit patuloy na umaatake si Yuki gamit ang kanyang mahika. Tumawa si Miller habang hinaharangan ang mga atake, iniisip na malapit nang maubos ni Yuki ang lahat ng kanyang mana. Bigla, nagsimulang pumutok ang kanyang espada. Kaya, itinuro ni Yuki na ang mahiwagang sandata ay umabot na sa limitasyon nito. Di nagtagal, tuluyang naglaho ang espada ni Miller, naiwan ang hangal na wala ang kanyang trump card. Pagkatapos ay pinatumba siya ni Yuki sa isang suntok at nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, palihim na naghagis si Miller ng isang mabilis na bala patungo sa gargoyle.
Naabutan niya si Yuki ng walang bantay, kaya wala siyang paraan upang ipagtanggol ang demonyo. Bigla, sumugod si Teal at tinanggap ang atake para sa demonyo. Masayang natulungan niya ang kanyang tagapagligtas, nagmadali si Cecilia upang pagalingin si Teal. Habang pinagtatawanan ni Miller si Yuki dahil sa pagbaba ng kanyang bantay, lumingon si Yuki upang parusahan ito, ngunit nag-shoot si Miller ng palaso mula sa kanyang pana, na nagkalat sa isang malakas na pag-atake patungo sa kanyang mga kaibigan. Habang hinaharangan ni Yuki ang malawakang pag-atake, sinamantala ni Miller ang pagkakataon na makatakas mula sa kanya. Nang makitang nasugatan ang lahat ng kanyang mga kaibigan, nagalit si Yuki sa kanyang sarili dahil sa pagiging mayabang at hinayaan ang kalaban na makatakas. Sa kanyang galit, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at ang kanyang katawan ay nagbago sa kanyang tunay na malademonyo na anyo. Nang magbago si Yuki, nag-alala si Cecilia para sa kanya. Pagkatapos ay lumipad si Yuki palabas sa kagubatan kung saan niya nakita si Miller na paika-ika. Naramdaman ni Miller ang kanyang presensya at lumingon upang umatake, ngunit lumitaw si Yuki sa likuran niya at pinabagsak siya. Pagkatapos ay idineklara niya na ang masasamang krimen ni Miller ang nagselyo sa kanyang kapalaran bago siya pinatalsik sa lahat ng mga puno sa kagubatan. Habang gulat na gulat si Miller sa hindi kapani-paniwalang lakas ni Yuki, wala siyang oras para mag-react nang muling lumitaw ang demonyo sa likuran niya. Sa pagkakataong ito, sinuntok siya ni Yuki sa tiyan at lumipad pataas kasama niya. Inisip ni Miller kung ano ang mangyayari, at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Yuki sa kanyang lalamunan. Tuwang-tuwa, hinangaan ng bayani ang pagnanais ni Yuki na pumatay dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Yuki ng mukha ni Cecilia, at napagtanto niya na ayaw niyang maging isang walang isip na killer tulad ni Miller. Nang makabawi sa kanyang katinoan, inihulog niya si Miller sa isang lawa matapos ituring na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Pagkatapos, umuwi siya sa kanyang anyong tao, kung saan niya natagpuan si Cecilia na naghihintay sa kanya. Napansin ni Cecilia ang ilang pagdurugo sa ulo ni Yuki at agad itong pinagaling. Nang makitang buo na ang kanyang katawan, nagsimula siyang umiyak sa ginhawa. Kinabukasan, nag-isip ang mga bata kung paano pagagalingan ang mga paa at kamay ng gargoyle. Iminungkahi ni Teal na dalhin siya sa Minerva, ngunit itinuro ni Cecilia na hindi pinapayagan ang mga demonyo doon. Umiti si Yuki at isiniwalat na ginawa niyang estatwa ng lupa ang gargoyle para palihim nila itong malagpasan ang seguridad. Kalaunan, bumalik sila sa bahay ni Cecilia, kung saan sinimulan ni Teal ang kanyang career bilang isang katulong. Sa kasamaang palad, tumanggi si Celia na ilagay ang kakaibang estatwa ng gargoyle sa kanyang bahay, na lubos na sumira sa puso ng dalaga. Diyan nagtatapos ang episode 5. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.